pwedeng sa sandatahang lakas. Yun. Binigay nila sa mga intel nila. Kasi intel yan eh. Feeling ko po, dapat may karapatan po tayo na malaman yun. Kaso yun nga po, confidential. Bakit po kakalabar yung kapayapaan? Nagtatanong lang naman po kung saan napunta yung pera. Nakakagulat, men. Kasi isipin mo, di ba, 125 million sa 11 days. Nakakamangha, di ba? Parang gusto ko rin matry yun, men. 125 million, di ba? Laki nun. Kung sino man ang kumukontra sa confidential funds ay kumukontra sa kapayapaan. Kung sino ang kumukontra sa kapayapaan ay kalaban ng bayan. But wait, ano nga ba ang CIF o ang tinatawag na Confidential at Intelligence Fund na tinutukoy ng mainit na usaping ito? Ang Intelligence Fund ay ang mga gastusin ng government para makakalap ng impormasyon ang militar at uniform personnel na bahagi na kanilang misyon para siguruhin ang seguridad at kapayapaan ng ating bansa. Samantalang ang Confidential Fund naman ang tawag sa mga gastusin para makakuha ng impormasyon o paniniktik ng mga civilian agencies sa ngalan ng operasyon ng kanilang ahensya. Hindi maaaring isapubliko ang resulta ng pag-audit ng COA sa CIF. Hindi ito katulad ng ibang gastusin ng gobyerno. Ngunit sa CIF ay mayroong listahan kung saan lamang maaaring gamitin ito at kinakailangan din na documented at may maliwanag na pagpaplano. Idea ko lang po din, ma'am. Apa, ayan. Hello kuya. Ayan. Hello kuya. Ano yung reaction mo kuya dun sa yung mainit na usapin ngayon, yung confidential fund po ni VP Sara? Ano po yung reaction niyo po doon? Hindi, ang reaction ko lang po doon, ang pinakatanong ko lang, para saan po ba yun? Lang po. Actually, yung confidential fund kuya, yun yung ginagamit para sa mga civilian agencies po. Opo. Para kumuha ng mga information na makatutulong po sa seguridad at kapayapaan po ng ating bayan. Kung opinion ko po doon. Aprobado po actually ng ano yon ng ating Pangulong BBM. So kasi di ba merong kuya, may naiisip po na 125 million na nagastos daw po ng 11 days ng ating Vice President po na si Sara Duterte. Ano yung reaction niyo po doon kuya? Hindi, ang reaction ko lang doon po, siyempre, bakit ganun din po siya, kadali siyang magastos 11 days. Saan po ba nila ginamit yun na, kasi madali pong sabihin na confidential fund eh, saan nila ginamit? Yun po yung ano ko lang, pero yun lang po masasabi ko, nasaan po nila ginamit, yun lang po. So yung, kasi may binitawang statement si VP Sara na yung kumukontra daw sa confidential fund ay kumukontra sa kapayapaan. At lahat daw po ng kumukontra sa kapayapaan ay kalaban ng bayan. Ano yung masasabi mo doon kuya? Doon? Para sa akin, yung sa pangalawang sinabi niyo po na totoo naman po yun, na kasi tulad, ayoko naman po magsabi ng yung sa mga taong lumalaban sa gobyerno, isa rin po yun. Tulad ng mga, yung mga rally na yan. Yun lang po yung nasabi ko kasi yun naman po sa akin, tulad niya, matraffic. Magrarally sila ng mag-i-strike. Yan po yung mga ko po. Ang tanong ko po, ba't pa kasi nila ginagawa yun? Kaysa magtrabaho na lang sila or yung mga iba naman, yung naman sa confidential fund naman po, saan po nila basta-basta ginagamit? Bakit 11 days lang, ubus na kagad? Actually, yung confidential fund kasi kuya, hindi siya pwedeng isa publiko eh. Oo, kaya ang confidential eh. Pero nagsasubmit sila ng report. Oo, pwede na po. Kung bagang gagawin na lang po natin, antay na lang po natin yung kalalabasan ng report. Pero sa tingin mo kuya, saan kayo napunta yung confidential fund po na tinutukoy nila? Para sa akin po, pwedeng sa sandatahang lakas.
Yun. Binigay nila sa mga intel nila. Kasi intel yan eh. Kailangan ko nila ng budget dyan. Hindi pwedeng kagad ilalabas. Kasi totoo yan. Naghahanap po sila ng mga taong tulad ng makakaliwang grupo. Ini-intel po nila yan. Ganun. Pero yun kasi, hindi naman po sa pagano. Pag sa intel po kasi kailangan mo talaga ng maglabas ka ng podo ng budget. Kaso nga lang, hindi na kukunin mo sa taas yun. Kasi minsan po kasi may budget talaga para sa National intel. budget, kumbaga. Oo. Yun lang po. Yun. Pero wala pa kailan. Kunyari kumakain ka na ng ice cream dyan. Okay. Ayun. Hello, ate. Hello po. So, tanong ko lang about, ano yung reaction mo about dun sa issue po ng confidential fund po ni Vice President Sara Duterte? As a student po, as a citizen na nagbabayad po ng taxes, syempre po, student pa lang po ako, so may ibang ways po ako na nagbabayad ng taxes. Ano po, syempre magugulat din po ako kung saan napunta yung 125. 125 million in like 3 days, 11 days. 11 days. Kina-question kasi siya ng people kung saan napunta yung 125. Siyempre, ika-question ko din po yun kasi pera din po kasi natin yun, like pera din po ng Pera ng bayan. sambayanan. So, feeling ko po, dapat may karapatan po tayo na malaman yun. Kaso yun nga po, confidential siya. So, parang ang suspicious. Para kung Pero sa tingin mo, kung ikaw tatanungin, saan kaya napunta? Sa tingin mo? Wala kang Sabihin mo idea. talaga. Wala kang idea. siguro pero- sa mga kung anong ginagawa Pero yung kasi 'di ba may binigay na statement si ating VP Sara na yung kumukontra daw sa confidential fund ay kumukontra sa kapayapaan. At yung kumukontra sa kapayapaan is kalaban ng bayan. Ano yung masasabi mo doon? para pong kasi po syempre gusto din po nga malaman ng mga citizen. So may karapatan po talaga sila magtanong, hindi naman po yung So bakit po kakalabar yung kapayapaan nagtatanong lang naman po kung saan napunta yung pera. Pwede naman pong magsabi na dahil dahil sa mga gantong agency, ganun. Hindi naman po like may action against that, tinatanong lang naman po kung saan. Kung saan napunta? So ayun po. I-question ko na. Hello kuya. Papogi muna. Tama kayo dito Papogi muna, papogi. Assignment kami. Sige, sige. Upo ka kuya para malinaw. Ayan, makikita ka sa ilaw. Ayan. Ayan. Okay lang i-ano ko? Ganyan ko? Ayan. Para kanyari artista, di ba? Okay. Ayun kuya, ano yung reaction mo dun sa po? Yung mainit na issue about sa confidential fund po ni Vice President Sara Duterte. Ano po? Any reaction po dun? Nakakagulat, men. Kasi isipin mo, di ba, 125 million sa 11 days. 11 days ba? Yes, 11 days. Diba? Tapos, saan niya ginamit? Wala siyang sinabi kung saan. Di ba? Kasi nga confidential funds Yes, yun. confidential. Hindi kasi siya pwedeng isa public. Nakakamangha, di ba? Parang gusto ko rin matry yun, men. 125 million, di ba? Laki nun. Sana, balato. Yun, balato. kung ikaw yung may 125 million, saan mo pagagastusin kuya? Saan gagastos sa'yo? Ay, marketing kami, men. May pang-business ko yan. Yun. Pera na sambayanan, no? May business ko yung pera sa bayan. About naman dun sa yung kanyang statement, kasi di ba sinagot niya yung na yun. Ang sinagot niya is, yung mga kumukontra daw sa confidential fund is kumukontra sa kapayapaan. At yung mga kumukontra sa kapayapaan is kalaban ng bayan. Ano yung masasabi mo dun? Kasi masasabi ko lang po doon, ano lang kasi, ayun, nagtatanong lang naman yung bayan. Hindi naman siya kinakalaban mismo. Diba? Kumbaga, pag nagtanong ako sa'yo, bawal na yun, kinakalaban na kita, ganun. Hindi ganun. Naghahanap lang sila ng kasagutan. Yun po. Thank you po. Hello ate! So ano yung reaction niya po ay masasabi niyo dun sa issue ng confidential funds po ng Office of the Vice President ni Vice President Sara Duterte po? Actually, na-shock ako dahil for someone na ganun kalaki yung budget,
and ginastos lang yun for 11 days is nakakagulat. Kasi kung paano kami may mag-project sa school, madami siyang process. So, madami siyang paglalaanan. And ganun kalaki yung budget. It's such a shocking news for us. Kasi, grabe talaga yung biglaan na 11 days lang. When in fact, it's for a year. So, ayun. So, sa tingin mo, may idea ka ba kung saan napunta yung 125 million na nagastos ng OVP? Nagastos nila. Baka sa ano? Baka nag-ano yung mga bata. So, dun sa statement niya, kasi di ba sinagot niya yung issue about doon, yung sinabi niya is, yung kumukontra daw sa confidential funds is kumukontra sa kalayaan. At yung kumukontra sa kalayaan is kalaban daw ng bayan. So, ano yung reaction or masasabi mo po doon sa statement niya? It's actually a meme-worthy kind of statement. Kasi nakakatawa siya na in fact, super catchy niya for the Gen Zs. But, yes, in fact, I agree with her. If other people would mention it, mag-agree ako. Pero kasi ang tinutukoy is confidential funds. So, bakit magiging kalaban ng bayan yung sa mga nagtatanong? So, question yung kung saan pinaggamitan yun. Dapat nga siya, for transparency, dapat alam ng lahat yon. So, bakit magiging kalaban ng bayan? Actually, yung confidential funds kasi is, siya, hindi talaga siya sinasa publiko. Pero, kumbaga ginagawa ng report kasi yun then ipinapasa yun. Pero, kung ipapublic mo siya, i-itemize mo isa-isa yung lahat ng nagastos, hindi siya po pwede kasi confidential funds nga po siya. So, pero, kung ikaw kasi yung tatanungin mo, ano ba yung reaction mo doon sinabi na kalaban ng bayan? Totoo ba nakalaban talaga ng bayan kapag kumukontra ka doon sa confidential funds na issue po? Natawa lang ako actually kasi hindi ko sure about that, but it's actually funny. But yeah, siguro for her, but for us, it's just a mere questioning. So there's nothing harmful about that. Yeah.